Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 571 hanggang Kabanata 600. Kabanata 571. Okay, ngayon na nalaman na natin ang tungkol sa kanya, pupunta tayo sa Xiangyang bukas. Malamig din ang mga mata ni Yehan. Panahon na para linisin ang mga figure sa antas ng hegemony sa timog na mundo ng underground. Sabi ni Zhao Hengtian, "Xiaohan, hindi ako pupunta sa Xiangyang, pupunta ako sa Tengchong para tingnan. Maaari tayong magkasama sa pakikipaglaban kapag na-train na ang mga taong iyon." Ganoon din ang tingin ko. Sabi ni Yehan, ang pagsasanay sa pangkat ng mga taong iyon ay maaaring maghintay hanggang sa matapos ang taong ito. Kuya Zhao, dapat mong malaman kung saan nanggaling ang mga taong ito, gusto kong sundan nila tayo ng buong puso, hindi magkaroon ng ibang puso. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa pagkakataong ito para sa layuning ito. Mula ngayon, sila ay magiging atin lamang, hindi bilang mga damit pangkasal para sa ibang tao. Walang pakialam na tumango si Zhao Hengtian. Handa na ang lahat. Kinabukasan, nag-charter ng eroplano si Yehan at ang iba mula sa Shanghai City patungo sa Xiangyang, at pansamantalang nanatili ang angkan ng Guo sa Villa. Pinapanood ang pag-alis ng binata kasama ang isang grupo ng mga tao sa gate ng Villa, palihim na umiyak si Yan Qingmo. Hindi pa rin siya nakikilala ni Yehan bilang ina at tumatanggi siyang makipag-usap sa kanya. Ang magagawa niya lang ngayon ay palihim na manalangin na okay lang si Yehan, ligtas na nakabalik, hindi na niya kayang tiisin ang sakit ng pagdadalamati. "Tita, maangin sa labas. Pumasok muna tayo." Si Tito G ay sumusunod sa kanya sa dilim. Wala nang mangyayari. Tumayo sina Zhou Yuner at ang iba sa tabi ni Yan Qingmo at nag-aliw. Ang pag-aalala at pagmamahal ni Yan Qingmo kay Yehan, sa nakalipas na ilang araw, nakita nila ito sa kanilang mga mata. Ito ay isang uri ng pagnanais na ibigay kay Yehan ang lahat ng pagmamahal sa mundong ito para mahalin. Gayunpaman, tumatanggi pa ring tanggapin siya ni Yehan. Xiangyang, isa sa mga espesyal na rehiyon ng administratibo, ay matatagpuan sa Timog China, silangan ng Pearl River Estuary, sa baybayin ng Hainan, nakatabi ng Shenzhen City, Guangdong Province sa hilaga, at ang Pearl River sa kanluran. Ang Xiangyang ay isa sa mga pinakamasaganang internasyonal na metropolis sa mundo. Ang buong teritoryo ay binubuo ng tatlong pangunahing rehiyon, Xiangyang Island, Kowloon Peninsula at New Territories. Si Wu Chanzhen, bilang ang Chanzhen ng Timog China, bagaman ang kanyang impluensya ay hindi ganap na umaabot sa Xiangyang, mayroon pa rin siyang ilang impluensya sa Xiangyang. Simula nang matapos ang labanan sa Phoenix Mountain, tumakbo si Wu Chanzhen patungo sa Xiangyang at hindi na siya naglakas ng loob na manatili sa mainland. Kahit na namatay si Yehan, kumalat ang nakakagulat na balita na siya ay anak ng isang baliw. Patay na si Yehan, kapag naghiganti ang isang galit na baliw, ilang tao sa mundong ito ang makakatiis dito. Kaya, napunta si Wu Chanzhen sa Xiangyang, nagtago sa lugar na ito, naghihintay ng pagkakataon na bumalik. Xiangyang Airport, lumabas si Yehan at ang iba mula sa loob. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Yehan na pumunta sa global metropolis na ito. Ang antas ng kasaganaan dito ay napakabihira. Maraming matataas na gusali at iba't ibang tao ang napakasiksik sa mga kalye. Sa pangkalahatan, ang mga tao dito ay mas nakaistilo at kaaya-aya sa mata. Matapos lumabas sina Yehan at ang iba mula sa paliparan, lumapit ang apat na Heavenly Dragon Generals, sina Ajun, Gao Hu, Qin Bing, at Fang Yuliang. "Binata Ye." Tumango si Yehan at sinabi, "Mag-usap tayo sa kotse." Nagmaneho sina Ajun at ang iba ng isang mahabang gintong tasa na maaaring magkasya sa 10 tao. Pagkapasok sa kotse, tinanong ni Yehan, "Ajun, nasaan si Wu Chanzhen?" Sumagot si Ajun, na nakaupo sa co-pilot. "Binata Ye, ang lugar kung saan nakatira si Wu Chanzhen ay minamanmanan ng ating mga tao. Sa isang malaking villa sa Saikung, New Territories, ang matandang Zoro na ito ay nasa mundo ng underground buong taon, marahil dahil natatakot siya sa kanyang mga kaaway. Naghihiganti, kaya inayos niya ang kanyang mga kamag-anak na magnegosyo dito, pati na rin ang Black Widow at Daoist Mercy." Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, "Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng mga kamag-anak si Wu Chanzhen, kaya okay lang na putulin ang damo ng hindi inaalis ang mga ugat, at muling sisibol ang tagsibol."
Binata Ye, kamakailan lang nalaman ng ating mga kapatid na malapit na si Wu Chanzhen sa Shuai Sect, ang pinakamalaking lipunan sa Xiangjiang, at ang pamilya Wu ay may ilang network ng koneksyon sa Baidao sa Xiangjiang. Su Yiman. Kumunat ang noo ni Yehan. Naalala niya na nang una siyang pumunta sa Tengchong para lumahok sa Stone Gambling Festival, sinamahan si Go Yunxiao ng isang kutsilyo mula sa Xiangjiang Su Yiman. Sabi ni Yehan, anuman sila, ang layunin ng ating pagpunta rito ay si Wu Chanzhen. Pagkatapos patayin si Wu Chanzhen, babalik tayo sa mainland. Mabuti na hindi nakikialam ang Su Yiman. Kung gagawin nila, tuturuan natin sila ng leksyon. Sino mang mang-aapi sa akin ngayon ay gagawin ito. Parurusahan natin sila. Tinitingnan ng masiglang trapiko sa labas ng bintana ng kotse, isang masiglang eksena ito. Ang lugar na ito ay isang matabang lupain. Bilang ang pinakamakapangyarihang asosasyon sa Xiangjiang, ang taunang kita ng Su Yiman ay marahil isang astronomical figure. Kalahating oras ang nakalipas, nagmaneho si Ajun ng isang Jinbei car patungo sa isang liblib na lugar, kung saan mayroong isang abandonadong gusali ng industriya. Ang lokasyon ay napakalihim, at mahirap mapansin ng mga ordinaryong tao. Ito ang pansamantalang kuta ni na Ajun at ng iba. Ang punto ay napakalapit nito sa lugar kung saan nakatira si Wu Chanzhen, at napakadali nitong minamanmanan. Kung mayroong anumang paggalaw sa panig ni Wu Chanzhen, ang mga tao rito ay agad na makararating. Binata Ye, kailan natin gagawin? Sa gusali ng industriya, lahat ay nakatingin kay Yehan. 4 o 5 araw na silang nasa Xiangjiang para minamanmanan si Wu Chanzhen. Tuwing nakikita nila ang sampang kaaway na pumatay sa kanilang mga kapatid, hindi na nila mapigilan ang pagmamadali at pagpupunit sa kanya. Hindi na nila mapigilan ang pagpatay kay Wu Chanzhen at paghihiganti sa kanilang mga patay na kapatid. Ngayong gabi, sabi ni Yehan, kapag dumating tayo sa Xiangjiang, kailangan nating makipaglaban ng mabilis. Matapos masira si Wu Chanzhen, pupunta tayo sa gitnang China para hanapin si Merong Heto upang ayusin ang score. Bago matapos ang taon, gusto kong kontrolin ang mundo ng underground sa Timog. Pagkatapos ng bagong taon, ang layunin natin ay dapat na ang Hilaga. Sabi ni Chen Tianxing, ang mabilis na laban ang pinakamabuti. Ang Xiangjiang ay tila isang masaganang lugar, ngunit sa katunayan, may mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ang nagtitipon sa ilalim ng kasaganaan na ito. Ang mga dayuhang puwersa ay may mga kuta dito. Kabanata 572. Kung gayon, kumilos tayo ngayong gabi at patayin si Wu Chanzhen. Sabi ni Jolai na may masungit na ekspresyon. Tahimik na tumango ang lahat. Matapos magpahinga ng ilang oras, sa pamumuno ni na Ajun at ng iba pa, 15 katao ang umalis sa gusali ng industriya. Samantalahin ng gabi, pumunta sila sa isang mayamang lugar sa Saigon. Kasama ang isang grupo ng mayayaman at makapangyarihang mga lalaki. Pagdating ni Yehan at ng iba pa rito, ang 4 na Heavenly Dragon Guards na palihim na nagmamanman kay Wu Chanzhen ay tahimik na nagpakita. Binata Ye, tumango si Yehan at nagtanong, kumusta na ang sitwasyon? Nasa loob ba si Wu Chanzhen? Balik kay Binata Ye, wala sa mga miyembro ng pamilya Wu ang umalis. Gayunpaman, dapat nagsasagawa ng isang party ang pamilya Wu ngayong gabi. Maraming kilalang tao mula sa Xiangjiang ang sunod-sunod na nagpakita sa villa ng pamilya Wu. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, ano kaya ang pagkakataon? Pupunta ako at titingnan. Maghintay kayo rito. Ipapaalam ko sa inyo kung mayroong aksyon. Matapos sabihin ito, nawala si Yehan sa dilim na parang isang usok na itim. Ang dalawang magkapatid na Chen Tianxing na nanood sa bilis na iyon siya at si Leng Wufei ay parehong napahiya. Matapos mabuhay muli mula sa mga patay, ang lakas ni Yehan ay lubos na umunlad. Bagaman tila siya ay isang gobernador sa gitnang antas sa mga tuntunin ng kaharian, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay maaaring hindi ganoon. Pagdating sa gate ng villa ng pamilya Wu, tumayo si Yehan sa isang madilim na lugar at tinitigan ito. Sa sandaling ito, ang mga mamahaling sasakyan ay nagmamaneho papasok mula sa labas ng villa. Matapos lumabas ang mga taong ito sa sasakyan, inanyayahan sila sa bahay ng pamilya Wu, villa. Napakalaki ng villa ng pamilya Wu. Sa pamamagitan ng salamin, nakita na ni Yehan ang maraming mag-agarang tao na nagsasayawan sa unang palapag ng villa ng pamilya Wu. Sa malaking bakuran sa labas ng villa, mahigit 20 mamahaling sasakyan ang nakahilera. Hilera, ang mga mamahaling sasakyan dito ay nagkakahalaga ng ilang milyon sa pinakamababang presyo. Dinapuan ng mga mata ni Yehan ang lugar na ito, at muling kumunat ang kanyang mga kilay. Ang villa ng pamilya Wu ay nagtipon ng mga kilalang tao mula sa Xiangjiang.
Tila mahirap para sa kanya na patayin si Wu Chanzen ngayong gabi, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Gayunpaman, habang tinitingnan ni Yehan ang villa ng pamilya Wu, isang itim na Rolls-Royce Phantom ang dahan-daang pumasok sa gate ng villa. Ang sasakyang ito ay naglalabas ng dignidad at luho. Ang pagkakakilanlan ng tao ay hindi rin pangkaraniwan. Tumigil ang itim na Rolls-Royce Phantom sa bakuran, at ang tinataglay nitong asal ay agad na naihambing sa ibang mga sasakyan. Sa wakas, isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na suit ang bumaba sa upuan ng driver at binuksan ang likurang pinto. Agad, ang kanyang payat ang kanyang mga paa ay humakbang sa lupa. Sinundan ni Yehan ang kanyang tingin, at pagkatapos, isang magandang babae na nakasuot ng itim na evening dress ang lumabas sa Rolls-Royce Phantom. Ang kanyang hitsura ay nagbigay sa mga tao ng isang uri ng lamig at pagiging marangal, na nagdulot sa mga taong nakakita sa kanya sa unang pagkakataon. Ang lahat ay magkakaroon ng isang napakagandang pakiramdam. Ang babae ay may light makeup, 3,000 asol na seda na nakatali sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang mukha ay kasing lambot ng jade, at isang aura ng scholar ang nagmumula sa kanyang katawan. Nang makita siya, ang ekspresyon ni Yehan ay natigilan sandali, dahil ang babaeng ito ay si Li Xinran pala. Nang una, tinanggap niya ang gawain ni Sito Zhenchen at hiniling kay Yehan na protektahan si Li Xinran sa loob ng isang buwan, ngunit iniwan ng babae ang Fudan University at bumalik sa Xiangjiang bago matapos ang buwan. Si Li Xinran ay galing sa Xiangjiang, at alam ni Yehan na ang dalawa sa kanila ay may tawag pa rin sa telepono sa isa't isa, ngunit mula nang maghiwalay sila, hindi na sila nag-usap sa telepono. Orihinal na naisip ni Yehan na si Li Xinran ay isang dumadaan lamang sa kanyang buhay, at pagkatapos, mahirap na magkita, ngunit hindi ko alam na nagkita kami rito. Gayunpaman, batay sa mamahaling sasakyan na sinasakyan ni Li Xinran, ang kanyang katayuan sa Xiangjiang ay tiyak na hindi mababa. Nang makita ito, kumislap ang figure ni Yehan. Nang lumabas lang si Li Xinran sa pinto ng sasakyan, bago pa makasagot ang bodyguard, lumitaw na si Yehan sa tabi ni Li Xinran na parang multo, at hinawakan pa nga ang kanyang mga kamay. Nang makita ito, isang matalim na tingin ang sumilay sa mukha ng bodyguard, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at isang mabangis na aura ang agad na lumabas mula sa kanyang katawan, isang mabangis na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, lubhang mabangis, at sinuntok niya si Yeyen ng diretso. Ang lamig ay dumaan. Boom! Nagbanggaan ang mga kamao ng dalawa, at pagkatapos, hindi mapigilan ang bodyguard na umatras, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Ngunit ang kanyang babae ay bihag, kaya kahit na gawin niya ang kanyang makakaya, papatayin niya si Yehan upang matiyak ang kaligtasan ng dalaga. Kung may mangyayaring masama sa pamilya ni Miss Lee, ang buong Xiangjiang River ay manginig. Tigilan mo na. Sa oras na ito, bago pa magpatuloy sa pag-atake ang bodyguard, nagsalita si Li Xinran dahil nakilala na niya ang lalaking nakahawak sa kanyang kamay mula sa gilid. Mag-aaral Li Xinran, matagal na tayong hindi nagkikita. Ngumiti si Yehan kay Li Xinran. Matagal na rin, pero hindi mo kailangang hawakan ang kamay ng babae sa sandaling magpakita ka, di ba? Hindi ako yung taong madaling makuha. Mahinang ngumiti si Li Xinran. Pagkatapos bumalik sa Xiangjiang mula sa Fudan University, nakapunta na siya sa maraming lugar. Sa paglalakbay para makita ang tanawin ng iba't ibang lugar, gusto niya ring tawagan si Yehan para bumati, ngunit hindi nag-initiate si Yehan ng tawag, kaya wala siyang ganoong iniisip. Marahil pareho nilang naisip na ito ay isang dumadaan lamang. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, mag-aaral Li Xinran, tila nakalimutan mo na sinabi mo sa harap ng maraming tao na ako ang iyong boyfriend. Hindi ba tama para sa isang boyfriend na hawakan ang kamay ng kanyang girlfriend? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sinulyapan siya ni Li Xinran at sinabi, talagang marunong kang umakyat sa poste, mabuti, hindi ako tatanggi, pero huwag mong pagsisihan mamaya. Bakit ko pagsisisihan? Tanong pabalik ni Yehan. Kabanata 573. Sa oras na ito, isang gwapong binata ang dali-daling lumabas, ngunit nang makita niya si Yehan na nakahawak sa braso ni Li Xinran, isang madilim at masamang tingin ang sumilay sa kanyang mukha, at pagkatapos ay lumapit siya ng nakangiti, at sinabi, Xinran, bakit hindi mo ako inabisuhan na nandito ka, para mas maaga kitang masando? Magalang si Young Master Wu. Mahinang sabi ni Li Xinran. By the way, Xinran, sino ito? Napakagulat na tanong ng binata na parang ngayon lang niya nakita si Yehan. Boyfriend ako ni Xinran. Kusa namang ngumiti si Yehan sa binata. Ang mukha ng binata ay kamukha ni Wu Chanzen, at nahulaan na ni Yehan ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa isang lawak. Nang marinig ito, palihim na sinama ni Li Xinran si Yehan,
ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na sabihin iyon. Nang marinig ito, ang mga kalamnan sa mukha ni Wo Wenyo ay umikot, at napilitan siyang ngumiti. Bakit ko hindi nalaman na may boyfriend na si Zinran? Kaibigan ko, hindi ka dapat magsalita ng kalokohan. Alam mo ba kung sino si Zinran? Kailan pa nagkaroon ng boyfriend si Zinran at bakit niya sinabi sa iyo? Sabi ni Yehan, tungkol naman dito, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Kung hindi ka naniniwala, G. Wo, maaari mong tanungin ang aking pamilya, si Zinran, at malalaman mo. Hehe, sana nga. Napilitang ngumiti si Wo Wenyo, at pagkatapos ay sinabi kay Lee Zinran, Zinran, pakisamahan mo ako, sa tingin ko ikaw ang pinakanakasisilaw na babae ngayong gabi, at iimbite kita sa sayaw mamaya. Wo, Zinran, hindi mo ako matatanggihan. Mahinang sabi ni Lee Zinran, G. Wo, marunong ka talagang magbiro. Sa tingin ko maraming magagandang babae at kilalang tao ang dumating dito ngayong gabi. Kung ikukumpara sa kanila, malayo ang abot ni Zinran. Paano naman, sa puso ko, ikaw si Zinran ang pinakamaganda. Dali-daling sabi ni Wo Wenyo. Gayunpaman, hindi na siya pinansin ni Lee Zinran, at sabay-sabay na pumasok silang tatlo sa villa. Sa sandaling ito, sa villang ito, maraming kilalang tao at mayayaman mula sa Xiangyang, at mayroon ding mga tao mula sa opisyaldom, magkasundo. Gayunpaman, matapos pumasok si Wo Wenyo kasama sina Lee Zinran at Yehan, ang tawanan sa loob ay unti-unting humina, at lahat ng mata ay tumingin sa kanila, upang maging tiyak, nahulog ang mga ito kay Lee Zinran. Nandito ang pamilya ni MS Lee. Tila lalong lumalakas ang pamilya Wo, at nagawa nilang imbitahan ng lahat ng mga dalaga ng pamilya Lee. Ang pamilya Wo ay may Wo Chansen, at ang pag-unlad ni Mrs. Wo na si Mrs. Nanchin sa Xiangyang sa mga nakaraang taon ay halos hindi gaanong mababa kaysa sa isang mayaman at sikat na pamilya tulad ng pamilya Guo. Hindi nakakagulat na bibigyan ng mukha ang pamilya Lee. Hindi ko sa tingin ganoon, nalaman mo na ba na ang pamilya Wo ay may ibang layunin para sa pag-oorganisa ng party na ito sa pagkakataong ito, hindi lang ang pamilya Guo at ang pamilya Ziyang ang dumating, kundi pati na rin ang pamilya ni Miss Lee, at si Hong, ang nakatatandang kapatid ng Shuai Sek. Narinig ko na dumating na rin ang asawa, at maging ang punong supervisor ay dumating sa opisyaldom. Natatakot ako na ang pamilya Wo ay nais na magtayo ng tulay sa gitna sa pagkakataong ito upang palakasin ang posisyon ng pamilya Wo sa Xiangyang, dahil narinig ko na sa mainland, ang pamilya Wo ang mga puwersang underground ng pamilya ay lahat ay napawi na. Narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na ito. Tila nagalit si Wo Chansen sa isang napakamakapangyarihang kaaway sa mainland. Ang paglitaw ni Lee Zinran ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, ngunit si Yehan na nasa tabi niya ay nakakuha ng higit pang atensyon sa sandaling ito, dahil pumasok si Yehan na nakahawak sa kamay ni Lee Zinran, na sapat na upang ipaliwanag ang maraming bagay. May magandang pagkakataon na ang dalawa sa kanila ay isang nag-uunlad na magkasintahan. Nang maisip ito, maraming gwapo at gwapong kabataan dito ang naging pag-alit kay Yehan. Miss Lee, ito ang babaeng pinapangarap ng mga young masters ng Xiangyang na habulin. Matapos siyang habulin, hindi lang sila magiging numero unong anak sa Xiangyang. Ang manugang na lalaki ng pamilya Lee ay katumbas ng pag-aasawa ng isang kayamanan. Si Lee Zinran, ang dalaga ng pamilya Lee, ay isang kakaibang babae sa mundo ng negosyo. Ang kumpanya sa ilalim ng pamilya Lee na pinapatakbo niya ay may market value na milyon-milyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, sumabog ito. Tumaas ito ng higit sa 1 bilyon. Ang talento na ito, kahit na ang matandang lalaki ng pamilya Lee ay humanga sa kanya ng labis. Siyempre, napakahirap mahuli ang ganitong babae. Sa makatuwid, bagaman si Lee Zinran ay may hindi mabilang na manliligaw, wala sa kanila ang makakahawak sa kagandahan, ngunit ngayon, may isang nagtagumpay sa pagiging una na nagtagumpay. Nahaharap sa mga nakakain na tingin na ito, sa wakas ay naunawaan ni Yehan kung ano ang ibig sabihin ni Lee Zinran sa pagsisisi. Karamihan sa mga tao rito ay malamang na gustong patayin siya ngayon. Kumusta ang pakiramdam mo? Umupo si Lee Zinran sa isang sulok pagkatapos ay walang pakialam na tumingin kay Yehan at nagtanong. Hindi naman masama. Umiling si Yehan, at sinabi, ang mapansin at mainggit ng iba ay mapapatunayan lamang na mayroon akong kalamangan na mainggitin nila. Kung may taong ayaw man lang tumingin sa iyo, hindi ba iyon magiging walang silbi? Nang marinig ito, sinama ni Lee Zinran si Yehan, ang lalaking ito ay talagang marunong magsalita. Sabi ni Yehan, alam mo ba kung ano ang layunin ng pamilya Wo para sa party na ito? Hindi mo ba alam? Kakaibang tinitigan siya ni Lee Zinran. Ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ako inimbite ng mga ito, paano ko malalaman?
Tila gusto mo lang sumali sa akin. Inikat ni Lin Xinran ang kanyang mga mata at sinabi na may nakanguso, hindi ko alam kung ano talaga ang sitwasyon. Narinig ko na tila nasa isang uri ng krisis ang pamilya Wu. Sa pagkakataong ito, natatakot akong gusto nilang gamitin ang lakas ng Xiangjiang para harapin ang krisis na ito. Alam mo ba kung ano ang krisis? Nakangiting tanong ni Yehan. Umiling si Li Xinran, ang atensyon niya ay nasa shopping mall, at bihira siyang magbigay ng pansin sa mga bagay sa mundo ng underground. Kabanata 574. Kung sasabihin ko sa iyo na ang krisis niya ay galing sa akin, maniniwala ka ba o hindi? Patuloy na tanong ni Yehan na nakangiti. Maaaring naging dragon at elepante ka na sa halip na baka. Mahinang ngumiti si Li Xinran. Huwag nang banggitin pa, sabi ni Yehan, kahit na ang grupong mga tao na nasa tuktok ng mundo, walang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga kabayo. Marahil, hindi imposible na may mga nilalang na mas malakas kaysa sa kanila sa mundong ito. Alam lang nang wala. Tumanggaw si Lin Xinran at sinabi, may katuturan, tila nakakuha ka ng ilang pananaw sa buhay sa panahong naghiwalay kayo. Mga tao, mas marami ka lang mapagtatantaw kapag patuloy kang lumalaki. Hindi tulad mo, halata namang bata ka pa, ngunit nagdudulot ito sa mga tao ng pakiramdam na naranasan mo na ang lahat ng pagbabago ng buhay. Umiling si Yehan. Sabi ni Li Xinran, ang libro ay may sariling bahay na ginto, at ang sarili nitong Yanruyo. Kung mayroon kang oras, maaari kang magbasa ng higit pa sa mga librong ipinakilala ko sa iyo dati. Kung mas marami kang mababasa, mas maraming pananaw ang makukuha mo. Kung may oras ako, sa tingin ko pupunta ako para tingnan iyon. Nakangiting sabi ni Yehan. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa ikalawang palapag ng vilya ng pamilya Wu, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa lugar at tinitingnan sila. Sa grupo, ang nangunguna ay 3 taong magkakasabay na naglalakad, at ang taong nasa gitna ay nakasuot ng casual na damit. Gayunpaman, may aura ng isang nakatataas na tao sa buong katawan niya, at may pakiramdam ng pagtawa at pakikipag-usap kapag siya ay nagsasalita. Sa magkabilang gilid niya ay isang matandang lalaki na nasa 60 taon at isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may matatag na mukha. Ang matandang lalaki ay si Ji Hong, ang leader ng Shuai Sect, ang numero 1 lipunan sa Xiangjiang. Tungkol naman sa matatag na lalaking nasa kalagitnaan ng edad, ito ay si Wu Chanzhen. Matapos patayin si Yehan sa Phoenix Mountain, bagaman siya ay naghiganti, ang puso ni Wu Chanzhen siya ay mas lalong nabalisa, dahil pinatay niya si Yehan, ngunit may isa pang baliw na 100 beses na mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Yehan. Kung ang baliw ay pupunta sa Xiangjiang, tiyak na mamamatay siya, kaya nais niyang mag-recruit ng isang grupo ng mga puwersa mula sa Xiangjiang. Tinitingnan si Wu Chanzhen, pinagdikit ni Yehan ang kanyang mga binti na may ngisi sa kanyang mukha. Sa likod ni Wu Chanzhen ay ang matandang kakilala ni Yehan, si Guo Yunxiao, ang tagapagmana ng pamilya Guo ng Xiangjiang, na nakatayo sa tabi ni Guo Yunxiao ay isang magandang babae, si Mrs. Nanqin, ang tunay na asawa ni Wu Chanzhen, si Wu Wenyu ay kanilang anak. Pagkatapos noon, naroon ang Black Widow, Daos Caimei at ang magagandang mga gwardya sa paligid ng Black Widow. Isang grupo ng mga tao ang bumaba, at ang mga tao sa lugar ay halos nakatingin sa kanila, at ang ilang mga tao ay nagsimula ng magsalita sa kanila. Direktor Jiang, Ji Hong, Ji Wu, sunod-sunod na sumigaw sa lugar. Sa oras na ito, ang lalaking nagngangalang Direktor Jiang ay pumihil sa kanyang kamay at nakangiting nagsabi, lahat, huwag kayong masyadong magalang. Ngayon ang home game ni Ji Wu, Ji Hong, hindi tayo pwedeng manguna. Natural, si Ji Wu ang master ngayon. Mahinang ngumiti si Ji Hong gamit ang kanyang malaking tiyan, at ang mga mata sa kanyang matandang mukha ay halos nakangiti. Maligayang pagdating sa inyong dalawa, pakisamahan ninyo kami. Mahinang ngumiti si Wu Chanzhen, at isang grupo ng mga tao ang dumating sa lugar. Ipinagpatuloy ni Wu Chanzhen ang pagsasalita, lahat, maaari kayong pumunta sa bahay ng aking pamilya Wu. Ako, Wu, nagpapasalamat muna rito. Kung saan man kailangan si Wu, tutulong ako ng tiyak. Nang masabi iyon, yumuko si Wu Chanzhen patungo sa lugar. Hehe, tulungan mo ako ng buong lakas, Wu Chanzhen, mabubuhay ka pa ba para makita ang araw bukas? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang walang pakialam na ngisi ang lumabas sa lugar. Bagaman hindi malakas ang boses, isang hindi mapigil ang puwersa ang umabot sa mga tainga ng lahat ng tao sa lugar. Nagulat ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, sino ang naghahanap ng kamatayan para manggahas na magsabi ng ganoong bagay?
Ang mukha ni Wu Chanzen ay nanigas din, at isang nakakatakot na balak na pumatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bagaman napilitan siyang umatras mula sa underground world ng mainland at hindi na kasing lakas ng dati, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay maaaring sumakay sa kanyang ulo tae at umihi. Nang marinig ito, nanlamig din sina Direktor Jiang at Ji Hong. Dumating sila sa bahay ni Wu para suportahan si Wu Chanzen. Ngayon na may nang-ahas na magsabi ng ganoong bagay, hindi lang nila binabaliwala si Wu Chanzen. Chanzen ay binabaliwala ang dalawa sa kanila. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng isa-isa, dahan-dahang lumabas si Yehan na may hawak na isang baso ng red wine. Sa harap niya, ang karamihan ay umalis sa daan, lahat ay nakatingin sa kanya. Gayunpaman, nang makita nilang ang taong nagsalita ay ang binata na pumunta rito kasama si Li Xinran, ang lahat ng hindi nakakakilala kay Yehan ay ngumisi. Ang lalaking ito ay nang-ahas na magsabi ng ganoong bagay dito nang hindi pinapansin ang okasyon, naghahanap ng kamatayan. Umupo si Li Xinran sa sulok ng hindi gumagalaw, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, maaari kayang ang lalaking iyon na may kaunting impluensya lamang sa Shanghai City noong una ay lumago na sa puntong makakalaban niya ang mga taong tulad ng South China Chanzen. Inaasahan ito ni Li Xinran. Maging baka at kabayo muna, at pagkatapos ay dragon at elepante. Yehan, nagawa na ba niya ito? Gayunpaman, nang makita niya ang binata na dahan-dahang naglalakad sa sandaling ito, ang mukha ni Wu Chanzen ay lubos na nagbago, natakot pa nga siya, ang kanyang mukha ay nag-fluctuate, hindi ba patay na si Yehan? Paano siya lumitaw sa Xiangjiang? Yehan? Ikaw pala, hindi ka pa pala patay. Ang malalim na sigaw ni Wu Chanzen ay umalangaw-ngaw sa lugar, parang isang galit na gutom na lobo. Nang makita ang eksena na ito, maraming tao sa lugar ang naantig. Ang taong makakapagpabago sa mukha ng South China Chanzen, natatakot ako na ang binata na ito ay may maraming background. Wu Chanzen, hindi ka papatay? Paano ako, Yehan, mamamatay? Tiningnan ni Yehan si Wu Chanzen at malamig na ngumiti, pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabi, lahat, humihingi ako ng tawad, tapos na ang party ngayong gabi, tingnan natin lahat tayo ay umalis na. Sino ka ba? Bakit mo sinasabing umalis na tayo? Ito ang pamilya Wu. Kabanata 575. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang ilang mga taong nakakita sa sama ng loob ni Yehan sa loob ng mahabang panahon ay malamig na umungol. Iyon nga, sino sa tingin ng lalaking ito ang siya, bakit dapat natin siyang pakinggan? Bata, huwag masyadong magwala sa Xiangjiang, kahit na ikaw ay isang dragon, humiga ka sa iyong tiyan. Sunod-sunod na walang pakialam na mga tinig ang lumabas mula sa paligid, tinatitigan si Yehan ng may lubos na walang pakialam na mga mata, ngunit ang ilang matatalinong tao ay pumili na huwag magsalita sa sandaling ito, hindi mo ba nakita na kahit na ang amo na si Wu Chanzen ay nagbago ng mukha? Sa mga tinig na ito, hindi sumagot si Yehan, ang kanyang mga mata ay palaging kay Wu Chanzen, ang layunin ng pagpunta sa Xiangjiang ay para kay Wu Chanzen, at hindi interesado si Yehan sa ibang tao. Yehan, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Tila lahat ng tao sa mundo ay nadaya na. Isang mabangis na enerhiya ang inilabas ni Wu Chanzen, si Yehan ay hindi patay, at dumating siya sa Xiangjiang, natural na hindi iniisip ni Wu Chanzen na si Yehan ay nandito para maglaro. Batay sa mga sama ng loob sa pagitan nila, dahil nagkita sila, ito ay dapat na isang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Swerte ako. Tumawa si Yehan. Hehe, sino ba ako dapat? Lumalabas na ako ay isang mayamang tao na may kaunting pera. Habang bumabagsak ang tinig ni Yehan, isang ngisi ang biglang lumabas, at inilipat ni Yehan ang kanyang tingin upang tingnan ang binata na nagsalita ay may isang ekspresyon ng paghamak sa kanyang mga labi, at sinabi, Go Yunxiao, hinayaan kitang umalis sa Tengchong, ngunit hindi ka pinatay. Sa Hainan, hinayaan pa rin kita, ngunit hindi ka pinatay. Gayunpaman, kung talagang gusto mong mamatay, maaari kitang tulungan ngayon. Yehan? Ito ang Xiangjiang, hindi ang mainland. Kung gusto mo akong patayin, mayroon ka bang karapatan? Tiningnan ni Go Yunxiao si Yehanhan at umungol. Kung mayroon man, depende sa kung gusto mong maghanap ng kamatayan o hindi. Kung gusto mong maghanap ng kamatayan, maaari kitang tulungan ngayon. Mahinang sabi ni Yehan. Nang marinig ang kanyang mga salita, isang ekspresyon ng pagkabigla ang sumilay sa mga mukha ng mga tao sa paligid, papatayin si Go Yunxiao. Ang lalaking ito ay talagang nang-ahas na magsabi ng kahit ano. Ang pamilya Go ay kilala bilang pangalawang pamilya sa Xiangjiang. Sa buong Xiangjiang, sino ang nang-ahas na sabihin na pinatay niya ang tagapagmana ng pamilya Go?
Mayabang na tao, binata, ipinapayo ko sa iyo na isipin mong mabuti ang mga kahihinatnan na iyong mararanasan kapag nagsalita ka. Malamig na tiningnan ni G. Hong Siehan, at sinabi, kahit na ikaw ay isang mandaragit sa mainland, ngunit kapag dumating ka sa Xiangjiang sa isang katlo ng 1 ektarya ng lupa, mas mabuting pigilan mo ang iyong sarili. Zhu Yaiman, Hong Tiansheng. Tiningnan ni Yehan si G. Hong at sinabi, dumating ako sa Xiangjiang para lamang kay Wu Chanzhen, ayaw kong awayin ang ibang mga taong walang kinalaman, ngunit hindi ito nangangahulugan na natatakot ako sa sinuman, kaya, mas mainam na huwag sumali sa Blood Justice Sect dahil ang ganitong uri ng presyo ay hindi kayang bayaran ng inyong Blood Justice Sect. Binata, bakit ka nagsasalita ng ganoon kabaliw? Hindi ba mas mainam na umupo at pag-usapan ang isang bagay? Ang Xiangjiang ay isang sibilisadong lipunan na pinamamahalaan ng batas. Lahat ng madugong at marahas na bagay ay ipinagbabawal dito. Kung may nangahas na gumawa ng gulo dito, ang aking amo ang supervisor ay hindi kailanman hahayaan siyang makalusot. Kalmadong sabi ni Direktor Jiang habang tinitingnan si Yehan. Alisin ang madugong karahasan. Ngumiti si Yehan, may higit sa 10,000 mga young and dangerous na tao sa Xiangjiang, bakit hindi mo pa sila nakikitang alisin? Itago mo ang iyong mga panlilinlang, nakita ko na ang mga ito ng marami, kung ayaw mong mawala ang itim na sombrero sa iyong ulo, mas mainam na umalis ka na rito bago ako magalit. Ikaw, biglang nanlamig ang mukha ni Direktor Jiang. Sa 3 ektarya ng lupa sa Xiangjiang, siya ay isang respetadong punong supervisor ng pulisya. Maliban sa kanyang amo at ilang tao, walang ganoong binata. Nang ahas si Yehan na kausapin siya ng ganyan, masasabing lubos siyang nagalit. Gusto kong makita kung anong uri ng kaguluhan ang nang-ahas mong gawin sa Xiangjiang. Malamig na umungol si Direktor Jiang. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, tila pinili mong makialam sa bagay na ito, Hong Tiansheng, kumusta ka naman? Tiningnan ni Yehan si Hong Tiansheng. Sino ka ba? Tiningnan ni Hong Tiansheng si Yehan at sinabi, sabi lang ni Direktor Jiang na ang Xiangjiang ay isang lipunan na pinamamahalaan ng batas. Bilang mga legal na mamamayan, may karapatan tayong palayasin ang lahat ng masasamang puwersa mula sa Xiangjiang at dalhin sila sa hustisya, sa batas. Katawa-tawa, malamig na ngumiti si Yehan at sinabi, ikaw ay itim, siya ay puti, isang pugad ng mga ahas at daga, okay, dahil gusto ninyong lahat na makilahok sa bagay na ito, kung gayon, ako, Yehan, ay hindi sasayangin ang aking oras sa inyo, tingnan natin ang tunay na labanan sa ilalim ng ating mga kamay. Matapos magsalita, pumalakpak si Yehan, at pagkatapos, isang grupo ng mga taong puno ng duguan na aura ang agad na lumitaw sa lugar. Lumitaw sina Chen Longwei at Leng Wufei, at isang nakakatakot na duguan na aura ang binalot sa buong lugar. Gamit ang kakilakilabot na hininga na ito, ang lahat ng tao sa lugar ay nakaramdam ng walang hanggang presyon na dumarating. Sa sandaling ito, walang sino man ang nang-ahas na maliitin si Yehan, ang grupong mga taong ito ay napakakatakot. Bago pa man gumawa ng kilos, mararamdaman ng isa ang isang malakas na hininga ng kamatayan na humahampas sa mukha ng isa. Ang mga hindi aalis sa loob ng 3 minuto ay papatayin. Binigay ni Yehan ang huling utos. Nawala na siya ng pasensya sa grupong mga taong ito, at ibinigay na sa kanila ang pagkakataon. Kung hindi sila umalis, ililibing sila kasama si Wu Chanzhen. Patayin! Ang nakakatakot na sigaw ng pagpatay ay nagmula sa bibig ni Chen Longwei, at isang madilim na ulap ang binalot sa lugar. Ang ilang duwag na tao ay labis na natakot na nanghina ang kanilang mga binti sa sandaling ito, at umatras sila patungo sa labas ng lugar. Talagang naramdaman nila na kung patuloy silang mananatili, tiyak na papatayin sila ng mga taong iyon. Okay, napakaganda, hahayaan kitang magsaya ngayong gabi. Umalis si Direktor Jiang na may madilim na ekspresyon, ngunit dinapuan ni Yehan ang kanyang mukha, hindi siya titigil doon, tiningnan ni Hong Tiansheng si Wu Chanzhen, pagkatapos ay tiningnan si Wu Chanzhen. Sinabi ni Yehan, ang Xiangjiang ay ang lugar ng aking Zuyiman. Walang sino man ang maaaring maglaro ng ligaw dito. Muli kong ipinapayo sa iyo, huwag kang magkagulo ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, umalis din si Hong Tiansheng. Walang umaasang darating si Yehan ngayong gabi, kaya wala silang anumang paghahanda. Nahaharap sa malakas na si Yehan, maaari lamang silang umatras ngayon at tumaya gamit ang kanilang mga buhay kung nang-ahas si Yehan o hindi. Hindi sulit na manggahas na saktan sila. Gayunpaman, pansamantala lamang ito, at sa sandaling umalis sila rito, oras na para mabawi nila ang kanilang lupa mula kay Yehan. Sa loob lamang ng 2 minuto, maliban sa pamilya Ho, lahat ng tao sa lugar ay tuluyang nawala, at ang buong lugar ay maririnig ang tahimik na pagbagsak ng karayom.
Nagtagpo ang mga mata ni Yehan at Wu Chanzen, at ang mga mata ng pareho ito ay kasing lamig ng yelo, at pareho nilang gustong patayin ang isa't isa. Wu Chanzen, ito ay isang labanan ng mga sama ng loob at mga kaaway. Lumabas si Yehan, at ang malamig na kutsilyo ay lumitaw sa kanyang kamay. Kabanata 576. Ngayong gabi, alinman sa iyo ay mamamatay o ako ang mabubuhay. Dahan-dahang lumabas si Wu Chanzen na may hawak na tyrant na si Huang Quan, ang buong katawan niya ay puno ng pagkapuot. Kapag naganap ang labanan ng mga sama ng loob at mga kaaway, ito ay magiging isang labanan ng buhay at kamatayan. Sa parehong sandali, tinitigin din ni Leng Wufei si Daoist Caimei. Dito, bukod kay Wu Chanzen, si Daoist Caimei ay may ilang lakas. Tungkol naman sa magagandang mga gwardya sa paligid ng Black Widow, hindi na ito dapat banggitin pa. Suyu, dalhin mo si Wenyo at umalis na muna, hindi matatapos ng pamilya Wu ang kanilang mga anak at apo ngayong gabi. Ang nakakagulat ay si Mrs. Nanchin, ang unang asawa ni Wu Chanzen, ay isang master din. Binuksan na niya ang pangalawang ugat ng Ren at Do. Matapos siyang magsabi ng isang bagay sa Black Widow, pinili niyang tumayo sa tabi ni Wu Chanzen. Sabay-sabay nilang hinarap si Yehan. Hoy, mga tao mula sa pamilya Wu, huwag niyong isipin na aalis ngayong gabi, lahat sila ay magiging aking mga undead. Ngumisi si Lin Chi, at lumitaw sa paligid ng Black Widow na may hawak na sirang Sky Halberd, na humaharang sa kanya mula kaliwat kanan kasama si Shaben. Ito ay hamarang sa pag-atres ng tatlong Black Widows. Nang makita ito, ang mukha ng Black Widow ay napakasam, at ang mukha ni Wu Wenyo ay nagpakita rin ng mga pag-agos ng pagkatakot. Ang taong sumunod kay Li Xinran sa kanyang pamilya Wu ay si Yehan pala, ang kaaway ng kanilang pamilya Wu. Ang taong buhay ay lumilitaw dito na buhay, at nais na puksain ang kanyang pamilya Wu. Sa sandaling ito, ang puso ni Wu Wenyo ay lubos na natakot. Bata pa siya at may hindi mauubos na kayamanan at kababaihan. Ayaw pa niyang mamatay, ngunit ngayong gabi, hindi na niya makontrol ang kanyang buhay. Patayin! Sa isang mahinang sigaw, sina Daoist Caimei at Leng Wufei ay naglaban na sa sandaling ito, sina Lin Chi at Shaben ay nanguna sa Qianlongwei upang palibutan ang tatlo sa Black Widow, at maaari silang sumalakay anumang oras. Ginang, magpapahirap ako sa iyo ngayon. Malamig na tiningnan ni Wu Chanzen si Yehan, at pagkatapos ay sinabi kay Mrs. Nanchin na nakatayo sa tabi niya. Nang marinig ito, sinabi ni Mrs. Nanchin, asawa, ikaw at ako ay mag-asawa, bakit pa natin ito pag-uusapan, ngayong gabi ay magkakasama tayong mabubuhay, at magkakasama tayong mamamatay. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, Wu Chanzen, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang babaeng handang sumunod sa iyo hanggang sa kamatayan sa iyong tabi. Mabuti iyon, ihahatid ko kayo mag-asawa sa impyerno para magkita ulit ngayong gabi. Bata, kung gusto mong patayin ang mag-asawa ko, depende iyon kung may kakayahan ka. Umungol si Mrs. Nanchin kay Yehanhan. Matapos sabihin ito, sina Wu Chanzen at Mrs. Nanchin ay sabay-sabay na sumugod kay Yehan. Gumamit si Wu Chanzen ng tibak, at gumamit si Mrs. Nanchin ng maikling espada. Ang walang kapantay na matalim na pag-atake ay binalot si Yehan, na parang may ulap sa hangin. Sina Jian Mo at Dao Mo ay sumugod kay Yehan. Sira! Nagpalabas si Yehan ng isang mahinang sigaw, tumayo mula sa lupa, at humiwa pababa na parang kidlat na may paghiwa mula sa langit. Lahat sila ay dinurog, at sa susunod na sandali, sina Wu Chanzen at Mrs. Nanchin ay marahas na umatras, at ang kanilang mga mata ay naging seryoso na nakatingin kay Yehan. Gitnang gobernador, nanginginig si Wu Chanzen na nakahawak sa kamay ng tyrant na si Huang Quan. Matapos bumalik si Yehan mula sa mga patay, ang kanyang cultivation base ay naging kasing lakas niya. Kasama ang nakakatakot na mga apoy, ngayong gabi, siya ay tiyak na mas maraming malas kaysa sa swerte. Kayong dalawa, subukan din ninyo ako, Changhong Guanri. Matapos magsalita, ang langit na puno ng Yehan ay kumislap sa hangin, at ang nakakatakot na enerhiya ng tibak ay walang habas. Pagkatapos, isang nagninangas na pulang liwanag ng talam ang lumitaw mula sa hangin. Ang nagninangas na pulang liwanag ng talam na ito ay tila kayang patayin ang lahat sa paligid. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagdulot ng pagbabago sa mga mukha ni Wu Chanzen at Mrs. Nanchin. Hindi, Ginang, umalis ka na. Ang nagninangas na pulang liwanag ng espada ay nahulog sa hangin, ngunit sa sandaling ito, isang itim na anino ang tumakbo at hinarang ang nakakatakot na kutsilyo ni Yehan gamit ang kanyang katawan. Ang nagninangas na pulang enerhiya ng espada ay dumaan sa kanyang katawan, at ang natitirang epekto ay nahulog kay Nanchin. Ang katawan ni Ginang ay halos iputok siya palayo na dumura ng dugo.
Ang kutsilyong ito ay isang galaw na naisip ni Yehan matapos niyang makuha ang puso ng banal na hayop na Suzaku. Ito ay lubhang nakamamatay, at ang banal na apoy ng Suzaku ay nakapaloob dito. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Wu Chanzen ang pag-atres ng ilang hakbang. Matapos ihinto ang kanyang figure, nang tingnan niya ang babaeng nakahiga sa lupa ng walang tunog, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging lubhang mabangis at masakit. Suyo, maghintay, sundan mo ako, sa daan patungo sa Huangquan, hindi ka mag-iisa. Tumakbo ang Black Widow para harangan ang kanyang kutsilyo. Bagaman nagulat si Yehan sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay hindi gaanong nagbago. Hindi niya hahayaang makalusot si Wu Chanzen dahil sa kanyang malambot na mga kamay. Ngayong gabi, papatayin niya ang pamilya Wu. Hanggat kasama niya si Wu Chanzen, ang lahat ng sangkot ay mamamatay. Gamit ang aral ni Jiyo Kungji, hindi na magkakamali si Yehan sa pangalawang pagkakataon. Sa mundo ng underground, kailangan mong maging walang awa para makakuha ng isang lugar. Unti-unti nang naunawaan ni Yehan ang katotohanan ito. Kapag nakikipag-usap sa kaaway, alinman sa hindi siya nagsisimula, o sa sandaling magsimula siya, kailangan niyang maparalisa. Wu Chanzen, ikaw na ang susunod. Matapos tingnan ni Yehan ang paligid, ang kanyang mga mata ay muling nahulog kay Wu Chanzen. Sa sandaling ito, si Daoist Saimei ay pinugutan ng ulo ni Leng Wufei, at ang mga gwardya sa paligid ni na Wu Wenyo at Black Widow ay patay na rin. Napalilibutan ni na Lin Chi, Chaben at maraming mga master ng Chanlungwei, wala man lang silang pagkakataong makatakas. Yehan, natalo ako sa iyong mga kamay. Hindi ako nagkamali, ngunit maaga o huli ay magiging katulad mo ako ngayon, at hihintayin kita sa impyerno. Tiningnan ni Wu Chanzen si Yehan na may mabangis na mukha, at pagkatapos ay siya Huangquan, ang tyrant sa kanyang kamay, ay nagpalabas ng mga bugzo ng hangin ng taybak, na kasing lakas ng kulog, at sinaktan ang katawan ni Yehan na may nakakatakot na talim na kasing bilis ng kidlat. Sa sandaling ito, sina Leng Wufei, Chanlungwei at ang iba pa ay tumayo at nanood. Si Wu Chanzen ay tiyak na mamamatay ngayong gabi. Ang buhay ko, ang hari ng impyerno, hindi niya iyon kayang kunin. Matapos sabihin iyon, si Yehan ay marahas na sumugod sa kutsilyo ni Wu Chanzen, at ang Dragon Scale Dagger ay gumuhit ng isang kamangha-manghang after-image sa hangin, na tumagal ng mahabang panahon, at sa susunod na sandali, ang mga talim sa mga kamay ng dalawa ay nagbanggaan, at ang kulog ay gamulong, at ang walang awa na talim ay kumalat na parang buhawi. Gayunpaman, matapos magbanggaan ang dalawa sa isa't isa, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay muling lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Nang magbanggaan ang espada, nagliyab ang mga spark sa lahat ng dako. Ang bawat galaw ng dalawa ay parang kidlat na napakabilis. Sa gitna, ang bibig ni Wu Chanzen ay patuloy na dumudurugo. Malinaw, halos hindi na niya kayang hawakan ang ganitong uri ng paghaharap kay Yehan. Bear. Sa sandaling ito, ang isang liwanag ng espada na may nagngangalit na apoy ay binalot ang pag-atake ni Wu Chanzen, na parang isang nagninangas na galit na dragon na walang awa na humahampas sa kanyang katawan, na dumadaan sa kanyang dibdib. Sa susunod na sandali, umatras si Wu Chanzen ng ilang hakbang, at naghiwalay ang dalawa. Sa sandaling ito, ang katawan ni Wu Chanzen ay natatakpan ng kakilakilabot na mga sugat ng kutsilyo, ang pinaka-nakakatakot ay ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Kabanata 577. Yehan, binabati kita, nanalo ka. Dahan-dahang ipinikit ni Wu Chanzen ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumagsak sa kanyang likuran. Ngayon ay hindi na siya kalaban ni Yehan. Para lamang mapatay sa dalampasigan ng mga alon sa likuran. Ito ay isang panahon kung saan nirerespeto ang mga malalakas at nagsasalita gamit ang kanilang mga kamao. Ang Panginoon na nagpuno sa mundo ng underground sa Timog China sa loob ng maraming dekada ay namatay, at bumagsak lang sa lupa ng walang tunog. Nang makita ang patay na si Wu Chanzen, ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Ang pagkamatay ni Wu Chanzen ay isang hakbang na mas malapit sa kanilang layunin na sakupin ang timog na mundo ng underground. Matapos ang pagkamatay ni Wu Chanzen, ang susunod naman ay si Merong Heto sa gitnang China. Asawa. Nang makita si Wu Chanzen na bumagsak sa lupa at namatay sa ilalim ng kutsilyo ni Yehan, nalungkot si Mrs. Nanchin. Tiningnan niya si Yehan at ang iba pa ng may pagkapuot, at pagkatapos ay kinuha ang espada para patayin ang sarili. Asawa, sa daan patungo sa Huangquan, kasama si Nanchin para samahan ka, hindi ka magiging nag-iisa. Matapos sabihin ito, bumagsak si Mrs. Nanchin sa tabi ni Wu Chanzen. Bagamat ang isang mag-asawa ay namuhay ng magkaiba, gusto nilang mamatay ng magkasama. Wu Chanzen, ang magkaroon ng ganoong asawa, ang buhay mo ay hindi nasayang.
Nang masulyapan ang mga bangkay sa sahig, lumingon si Yehan at lumabas, sinundan ni Leng Wufei, Chan Lungwei at ang iba pa. Pagkatapos, sa isang kaway ng kamay ni Yehan, ang banal na apoy ng Suzaku ay agad na sinindihan ang bawat sulok ng vilya, at ang nagngangalit na mga apoy ay agad na umakyat sa langit, at sa loob ng ilang segundo, ang vilya ng pamilya Ho ay napalilibutan ng nakakatakot na mga apoy. Ang ganitong uri ng apoy, kahit na may mga baha, ay hindi mapapatay, tanging ito ang nagsusunog ng huling bakas ng lakas. Sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa labas ng vilya. Sa sandaling ito, lahat ng mga mamahaling sasakyan na nakapark sa bakuran kanina ay tuluyang nawala, at ang mga apoy na sumisibol sa likuran nila, na nag-uunat sa mga anino ni Yehan at ng iba pa. Ngunit nang lumabas siya sa vilya at makarating sa daan sa labas, isang nakapark na itim na Rolls Royce ang nakita ni Yehan. Nang makita ito, sinabi ni Yehan, "Sir, bumalik ka na muna, pupuntahan ko lang ang isang kaibigan." Tumango si Leng Wufei at sinabi, "Kung gayon dapat mag-ingat ka." Pagkatapos ng lahat, sa isang kisap mata, sina Leng Wufei, Chan Lungwei at ang iba pa ay nawala na parang bula. Lumapit si Yehan at binuksan ang pinto ng Rolls Royce, at umupo rito. Nakaupo si Li Xinran sa likurang upuan. Ang bodyguard ay nagmamaneho sa unahan, at nang makita niyang umakyat si Yehan, ang bodyguard ay nanigas, na parang nakaharap sa isang kaaway, na parang handa nang atakihin si Yehan anumang oras. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Umupo si Yehan sa tabi ni Li Xinran, nagsindi ng sigarilyo, at nagsabi. Nang makita ito, sinabi ni Li Xinran, "Hindi ako umalis, natural na naghihintay ako ng isang tao, at kapag dumating na ang taong hinihintay, dapat na akong umalis." Matapos magsalita, sinenyasan ni Li Xinran ang bodyguard sa unahan na magmaneho. Pumitit ng malalim si Yehan sa kanyang sigarilyo at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" "Nakakatuwa bang pumatay ng tao?" Tanong ni Li Xinran ng maling sagot. Sabi ni Yehan, "Walang gustong pumatay ng tao. Kung ayaw ko ng iba, papatayin ako ng iba. Pumatay ako ng tao para lamang mabuhay ng mas maayos. Sa katunayan, ito ay kapareho ng iyong mundo ng negosyo. Kung gusto mong lumaki, kailangan mong kumain ng maliliit na isda. Ang mga isda ay kumakain ng hipon sa parehong dahilan, ngunit ang akin ay mas direkta at duguan. Hindi kita sinisisi sa anumang bagay." Sabi ni Li Xinran. Ang isang lalaki ay dapat pumatay, at pumatay ng walang awa. Ang walang hanggang karma ay nasa pagpatay. Ang pagpatay sa isang tao ay isang krimen, ang pagpatay sa 10,000 tao ay isang bayani, at ang pagpatay sa 9 milyon ay isang bayani. Han, kung gusto mong umakyat ng paunti-unti, hindi maiiwasan ang paggawa ng mga krimen. Minsan ko nang sinabi na inaasahan ko ang araw na makakarating ka sa tuktok. Ngayon, isang hakbang ka na mas malapit sa layuning ito, binabati kita. Binabati kita, mabuti naman, basta hindi mo iniisip na ako ay isang tagapatay na may dugo sa aking mga kamay. Mahinang ngumiti si Yehan, at inalis ang putot ng sigarilyo sa bintana, at bumagsak lamang ito sa isang basurahan sa gilid ng kalsada. Tila hindi angkop na ilarawan ka bilang isang tagapatay. Ikaw ay nasa pagitan ng isang bayani at isang tyrant. Mahirap sabihin kung anong uri ng tao ka. Sabi ni Li Xinran, "Tara na, pumunta tayo sa hotel at kumuha ng silid." "Ano ang gagawin mo sa hotel?" Sinuri ni Yehan ang maayos na katawan ni Li Xinran. Maaaring ang babaeng ito ay hindi nakita sa loob ng mahabang panahon at nais na magkaroon ng ilang pagnanasa para sa unang pagkikita sa kanya. "Huwag mo nang masyadong isipin. Ayaw kong kumain kasama ang mga taong amoy dugo. Pumunta muna sa hotel para maligo, at pagkatapos ay ililibre kita ng hapunan. Ano man, ako rin ang host sa Xiangjiang, kaya hindi mo sasabihin na kuripot ako sa hinaharap." Mahinang sabi ni Li Xinran. "Sige, susundin ko ang iyong ayos." Tumango si Yehan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Rolls Royce ay dumating sa isang 5-star hotel sa Saigon. Ang pagdating ni Li Xinran ay nagpa-alerto sa manager ng hotel at dali-daling bumaba para batiin siya. "Miss Li, maligayang pagdating sa aming hotel. Mayroon ka bang mga utos?" Maingat na tanong ng manager ng hotel. "Magbukas lang ng isang silid para sa amin, wala ka nang pakialam." Mahinang sabi ni Li Xinran. Nang marinig ito, sinulyapan ng manager ng hotel si Yehan na nakatayo sa tabi ni Li Xinran ang may pagkabigla at pagkamangha. Gayunpaman, ang manager ng hotel, na mapagmasid, ay alam kung ano ang dapat itanong, kung ano ang hindi dapat itanong, kung ano ang sasabihin, at kung ano ang hindi dapat sabihin. Matapos tumango, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pag-aayos.
Ang silid ni Li Xinran ay isang presidential suite na napakaluho sa loob at matatagpuan ito sa pinakamataas na palapag ng isang 5-star hotel. Mula rito, makikita mo ang tanawin sa gabi ng karamihan sa Saigon at ang mga ilaw ng neon ay kumikislap sa lungsod. Isang kasiya siyang pakiramdam. Kabanata 578. Pagkapasok sa presidential suite, pumunta si Ye Han sa banyo para maligo. Nakatayo si Li Xinran sa harap ng bintana na ang mga kamay ay nasa rehas at tinitingnan ang tanawin sa gabi. Pumasok siya sa isang silid kasama si Ye Han ng mag-isa. Hindi siya natatakot sa gagawin ni Ye Han sa kanya dahil kilala niya si Ye Han. Han, wala siyang pakialam sa mga chismis na kakalat sa labas. Ito si Li Xinran, na sumusunod sa kanyang sariling landas, hindi maaabala ng anumang mga tinig mula sa labas, at nakahiwalay at pino. Kalahating oras ang lumipas, naligo na si Ye Han at lumabas na nakasuot ng bath towel. Tiningnan niya si Li Xinran na nakatayo sa harap ng mga damit, nagsindi ng sigarilyo, lumapit at sinabi, ang tanawin sa gabi ng Xiangjiang ay napakaganda. Tinitingnan ng magandang tanawin sa gabi na ito, makakahanap ng katahimikan sa gitna ng mga problema. Sinulyapan ni Li Xinran si Ye Han na nakatayo sa tabi niya na hubad ang pangitaas na bahagi ng katawan, at sinabi, huwag kang maging emosyonal, mayroong isang bagong hanay ng mga damit sa kama, magpalit na tayo. Ang hanay ng mga damit na ito ay binili ng mga bodyguard ni Li Xinran. Mula sa kanyang mga mata, natural niyang alam kung anong uri ng damit ang suot ni Ye Han. Ilingon ni Ye Han ang kanyang ulo at sinulyapan ang komportableng malaking kama, at pagkatapos ay ngumiti, hindi ba angkop? Pumunta sa likurang silid para magpalit. Sinulyapan ni Li Xinran si Ye Han. Umiling si Ye Han, at pumasok sa likurang silid na may bagong itim na suit sa kama na hindi niya alam kung magkano ang halaga. Dapat kong sabihin na si Li Xinran ay may magandang paningin. Ang suit ni Ye Han ay napakaganda sa kanya. Parang isang gwapong Ginoo. Hindi naman masama, pero na, bumaba na tayo para kumain. Nang makita si Ye Han na papalapit, tumango si Li Xinran at nagsabi. Hinailan ni Ye Han si Li Xinran pabalik at nakangiting sinabi, bakit ka nagmamadali? May oras ako para sa hapunan, anumang oras, nagawa kong panuorin ang tanawin sa gabi ng Xiangjiang, manood kasama ako sandali, dapat akong umalis sa Xiangjiang bukas, hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita. Aalis. Sinulyapan ni Li Xinran si Ye Han at sinabi, natatakot akong hindi makatotohanan na gusto mong umalis sa Xiangjiang bukas. Nakakuha lang ako ng balita na lahat ng daan patungo sa mainland ay hinarangan na. Hanggat magpapakita ka, tiyak na ituturing kang isang ang mga terorista ay inaresto. Hinarangan. Pumikit si Ye Han at sinabi, tila hindi sumusuko ang mga taong ito, ngunit ang maliit na Xiangjiang na ito ay hindi ako makukulong, Ye Han. Nang makita ang makapangyarihang lalaki sa tabi niya, tiningnan siya ni Li Xinran ng may paghanga, at sinabi, pinatay mo ang pamilya Ho, at karamihan sa Xiangjiang ay malamang na alam na ito ngayon, at nilinis mo pa ang pamilya Ho sa publiko. Paano nila hahayaan kang makalusot ng ganyan dahil sa mukha ni na Presidente Jiang at Hong Tiansheng, ngunit ngayon ang buong teritoryo ay nasa ilalim ng lockdown, ang underworld at ang puting daan ay makikipag-usap sa iyo, inaasahan ko kung paano mo malalampasan ang balakid na ito. Ngumiti si Ye Han at sinabi, mas mapanganib pa ito kaysa rito. Nakapasa na ako kahit sa mga mahirap na sitwasyon, kaya bakit ako matatakot sa kanila? Sige, huwag na tayong mag-usap pa. Gutom na ako, kumain na tayo. Matapos magsalita, lumingon si Ye Han at umalis. Tiningnan ni Li Xinran ang kanyang likuran, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay sumunod. Sa loob ng hotel, tinikman ni Li Xinran ang red wine ng may kagandahan, tinitingnan ang lalaking sumisigaw ng alak sa tapat niya, na parang hindi kumain ng ilang araw, kinuyam niya ang kanyang mga labi, ngunit hindi nakita na mayroong ilang pares ng mga mapanuring tingin sa paligid niya. Hindi pa ba alam kung paano bigyang pansin ang imahe? Gayunpaman, para kay Ye Han, wala na siyang pakialam doon. Ang pagpuno sa kanyang tiyan ang pinakamahalagang bagay. Matapos makarating sa Xiangjiang ngayon, wala siyang kinain, at nakaranas siya ng isang malaking labanan kasama si Wu Chanzhen, kaya gutom na siya. Kalahating oras ang lumipas, nakakain at nakainom na si Ye Han, kumuha ng napkin at pinunasan ang kanyang bibig, tiningnan si Li Xinran na nasa tapat niya at sinabi, okay, busog na ako, may iba pa bang aktibidad? Anuman, may oras pa bukas ng umaga. Maglakad-lakad, makakatulong ito sa iyong panunaw. Ibinaba ni Li Xinran ang kanyang baso at tumayo. Sinundan siya ni Ye Han at umalis na may mga naiinggit na mata. Ang Saikong ay kabilang sa New Territories ng Xiangjiang at tinatawag itong back garden ng Xiangjiang.
Ibig sabihin ay maganda ang tanawin dito, at maraming lugar ang nagpapanatili ng magandang natural na tanawin. Naglalakad sa kalye kasama si Lee Xinran, tinitingnan ang paligid na tanawin sa gabi at ang mga taong parot-par ito. Ang dalawa sa kanila ay parang magkasintahan sa sandaling ito, bagaman wala silang sinabi, ngunit ang katahimikan ay mas mabuti kaysa sa tunog sa sandaling ito. Sa likod ng dalawa sa kanila, ang bodyguard ay nagmaneho ng Rolls-Royce at sumunod mula sa malayo nang hindi ginagambala ang dalawa sa paglalakad. Sa Xiangjiang, tila ikaw ay isang kilalang tao. Sa sandaling ito, ang dalawa ay naglakad sa ilalim ng isang malaking shopping mall, at isang malaking display screen ay nakasabit sa mataas na panlabas na pader ng shopping mall. Tumagal ng wala pang kalahating taon para manalo ng kalahati ng network. At ang leader ng negosyong ito ay si Lee Xinran, at mayroong isang video ni Lee Xinran na lumilitaw sa isang press conference sa screen ng monitor. Sabi ni Lee Xinran, isang maliit na laban lang ito, natatakot akong medyo mas masahol pa ito kaysa sa iyo. Ang pamilya Lee. Nang makita ang sensitibong mga salitang binigkas ng narrator sa screen, sinulyapan ni Yehan si Lee Xinran. Marahil, alam na niya ang pagkakakilanlan ni Lee Xinran ngayon. Kaya pala hiniling sa kanya ni Sito Zhenchen na gawin iyon kahit anuman. Protektahan si Lee Xinran, ngunit tumanggi na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Lee Xinran. Lumalabas na siya ang apo ni Ji. Lee, ang maalamat na figure sa mundo ng negosyo na kilala sa mundo ng negosyo at kilala sa mga Chino. Bakit mo ako tinitingnan? Mayroon bang nasa mukha ko na nakakaakit sa iyo? Nang makita na si Yehan ay nakatingin sa kanya ng walang pag-iwas, malinaw na hindi kinaya ni Lee Xinran ang tingin ni Yehan, at lumingon at nagsabi. Umiling si Yehan at sinabi, nahaharap sa iyo, isang magandang babae, paano ko hindi mapapansin, tere na, gabi na, umuwi na tayo. Sige, nga pala, saan ka nakatira? Tanong ni Lee Xinran. Kabanata 579. Isang abandonadong gusali ng industriya. Masikip ito sa grupo ng mga tao kanina. Isang kakaibang tingin ang ibinigay ni Lee Xinran kay Yehan, at sinabi, mayroon akong villa sa Saigon, kung hindi ka keber, maaari kang manatili doon ng 2 araw. Kung maginhawa, maaari ko itong gawin ngayong gabi. Sabi ni Yehan, ikaw ay isang katutubo ng Xiangjiang, pamilyar ka sa lugar na ito, at maaari mo akong ipakilala sa anumang mga villa na sapat na kalakihan sa Saigon. Nakatira ako sa isang villa, kaya hindi ko hahayaang ang aking grupo ng mga kapatid ay nakatira sa isang gusali ng industriya, kaya maging malamig at magutom. Hindi ko nakikita na inaalagaan mo ang iyong mga kapatid. Sabi ni Lee Xinran, dahil tinanong mo na, syempre tutulong ako sa bagay na ito. Maaari kang lumipat bukas ng umaga sa pinakabagong, ngunit babayaran mo ito sa iyong sarili. Walang problema. Madaling pumayag si Yehan. Sa ngayon, ang channel ng Xiangjiang patungo sa mainland ay hinarangan. Kung gusto mong umalis sa Xiangjiang, kailangan mong pilitin ang iyong paraan, o alisin ang grupong ito ng mga tao, at umalis ng matuwid. Xiangjiang, sa paghahambing, mas gusto ni Yehan ang huli, umalis sa Xiangjiang sa isang duwag na paraan, ito ay hindi estilo ni Yehan. Kung gusto niyang maging kanyang kaaway, kailangan niyang tiisin ang kanyang galit. Sa makatuwid, sa maikling panahon, ayaw ni Yehan na umalis sa Xiangjiang, at kailangan niyang linisin ang grupong mga lalaki na determinado na sumalungat sa kanya. Gayunpaman, habang si Yehan at Lee Xinran ay lumingon at handa nang sumakay sa kotse patungo sa villa ni Lee Xinran sa Saigon, ang buong kalye kung saan sila nakatayo ay biglang naging mas tahimik, at ang mga masiglang pedestrian ay nagmadali, walang gaanong tao ang makikita sa buong kalsada. Bukod dito, ang mga nakapaligid na tindahan ay isinara rin ang kanilang mga pinto sa oras na ito. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, ang mga ilaw sa kalye ay naging mas madilim. Nang makita ito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Ang ganitong uri ng eksena ay halos kapareho ng eksena ng pakikipaglaban ng mga puwersang underground sa Xiangjiang sa pelikula. Tila may problema ka at dumating sa pinto. Naramdaman din ni Lee Xinran ang kakaibang bagay, at sinabi kay Yehan. Matapos mahulog ang mga salita ni Lee Xinran, narinig ang tunog ng mga gulong na nagkakagasgas at mga yapot na nagmumula sa magkabilang dulo ng kalye. Sa susunod na sandali, isang sasakyan ang lumitaw sa magkabilang dulo ng kalye, at isang grupo ng mga taong may mga talam at bakal na bar ay lumitaw. Ang mga ulo ng mga tao ay nanginginig sa ilalim ng madilim na ilaw, at tiningnan ni Yehan ang magkabilang panig. Matapos mabilang, mayroong marahil higit sa 200 tao sa kalye na ito. Narinig ko na ang mga young and dangerous ay laganap sa Xiangjiang. 2/3 ng populasyon ng kabataan dito ay mula sa mga young and dangerous. Tinitingnan ito ngayon, totoo nga. Tiningnan ni Yehan ang eksena ng may mahinang ngiti.
Walang bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Ang grupong ito ng mga tao na may iba't ibang armas ay ang mga Young and Dangerous Boys lamang sa ilalim ng club. Gaano man karami ang mga taong darating, wala itong silbi sa kanya. Maaari ka pa ring ngumiti sa harap ng higit sa 200 tao. Tila tiwala ka na. Mahinang ngumiti si Lee Xinran at walang tensyon sa kanyang mukha. Marahil dahil sa kanyang katayuan, o marahil ay nasanay na siya sa mga malalaking eksena sa mall. Ang kanyang pagganap ay nakakatuwa. Isang grupo lamang ito ng mga bata na nagpapanggap na makapangyarihan. Kung ang mga club ng Xiangjiang ay puno ng mga taong tulad nito, hindi talaga ito isang hamon. Umiling si Yehan, at walang pakialam na tiningnan ang mga Young and Dangerous Boys na lumitaw sa magkabilang panig ng kalye. Ikaw si Yehan? Tama ba? Kami ay mga miyembro ng Hongyi Club. Ngayong gabi, mahigit 200 kapatid mula sa aking lugar ang dumating para kunin ang iyong buhay. Sa sandaling ito, isang lalaking may 20 taong gulang ay lumitaw sa grupo ng mga Young and Dangerous Boys. Ang 7 o 8 taong gulang na binata ay malamig na tinitigan si Yehan na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Sinulyapan ni Yehan ang grupo ng mga Young and Dangerous Boys na pumalibot sa kanya, at sa wakas ay napunta sa binata na nagsasalita, at sinabi na may ngisi, Hongyi Society, sorry, hindi ko pa narinig, ngunit depende sa iyo ang grupong ito ng mga sundalo ay gusto lamang akong patayin, hindi mo ba iniisip na medyo masyadong mapanaginip? Kuya Shanmao, bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa kanya? Ang utos na pumatay sa Zuyiman ay inilabas na, at sinabi ng boss na kahit sino ang pumatay sa kanya, makakakuha siya ng 1,000,000, at maaari rin siyang umupo sa posisyon ng leader sa Hongxing Street. Hindi natin dapat palampasin ang magandang pagkakataong ito, basta patayin natin siya, ang grupo ng ating mga kapatid ay magiging sikat sa Saigon. Kuya Shanmao, gawin na natin. May 200 kapatid tayo, at 2 lang sila. Gaano man siya kalakas, maaari natin siyang tadtere ng isang kutsilyo. Higit sa 200 Young and Dangerous Boys ang dahan-daang lumapit sa posisyon ni Yehan. Bagaman ang binata sa harap niya ay pumatay sa Huanan Chanson, mayroong higit sa 200 sa kanila rito, at hindi nila pinaniwalaan na si Yehan lamang ang makakatalo sa kanila. Higit sa 200 tao. Ginang, hindi angkop na manatili dito ng matagal. Agad na lumapit ang bodyguard ni Lee Xinran sa tabi ni Lee Xinran matapos makita ang ganitong uri ng labanan, at tiningnan ang grupo ng mga Young and Dangerous Boys sa paligid niya na parang mga tigre at lobo. Sa kanya rito, hindi dapat mahirap harapin ang ganitong maliliit na problema, tama ba? Tiningnan ni Lee Xinran si Yehan at ngumiti. Dahil pinagkakatiwalaan mo ako ng labis, tila hindi kita mapapabayaan. Mahinang ngumiti si Yehan, iniligpit ang kanyang mga manggas, at sinabi, nangyayari na matagal na akong hindi nananakit ng sinuman gamit ang aking mga kamao, kaya ngayong araw ay magsasaya ako. Para pumatay, gumagamit lamang siya ng kutsilyo at espada, ngunit para manakit ng tao, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamao. Patayin siya. Sa oras na ito, nakita ko ang binata na nagngangalang Kuya Shanmao ay malamig na ngumisi, at pagkatapos, sa magkabilang dulo ng kalye, mahigit 200 Young and Dangerous Boys na may kutsilyo at bakal na bar ay nagsimulang sumugod kay Yehan. Mukhang ang mga puwersang underground ay nakikipaglaban sa pelikula. Nang makita ang mga Young and Dangerous Boys na sumusugod mula sa magkabilang panig, pinrotektahan siya ng bodyguard ni Lee Xinran at umatras ng ilang hakbang. Sa harap nila, ang mga manggas ni Yehan ay nakarolyo na, ang kanyang payat na mga daliri ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang mga paa ay humakbang sa lupa. Ang buong tao ay sumugod na parang buhawi, parang multo. Sina Lee Xinran at ang kanyang mga bodyguard ay hindi malinaw na nakita ang landas ng paggalaw ni Yehan, nakita lamang nila ang isang itim na anino na parang kidlat, na nawala sa kanilang paningin sa isang kisap mata. Ang ganitong uri ng di makataong bilis ay halos parang isang Superman. Higit sa 200 Young and Dangerous Boys ang dumating, ang katawan ni Yehan ay nahulog sa karamihan ng tao na parang Diyos ng kulog, ang kanyang mga kamao ay parang kulog, at ang mga phantom ay puno ng langit. Ang tunog ng tahimik na mga banggaan ay agad na umalangaw-ngaw sa karamihan. Sa paligid ni Yehan, ang mga Young and Dangerous Boys na handa ng iwagayway ang kanilang mga kutsilyo para patayin siya ay sunod-sunod na lumipad, na tumama sa maraming Young and Dangerous Boys na sumusugod sa kanya sa daan. Sa susunod na maikling minuto, nakakita si Lee Xinran ng isang nakakagulat na bagay na hindi pa niya nakikita sa kanyang buhay. Ano ang isang kaaway laban sa isang daan? Ano ang ibig sabihin na ang isang asawa ay dapat nahukom at ang 10,000 asawa ay hindi dapat mabuksan? Ipinahayag ito ni Yehan sa sukdulan.
Sa karamihan ng tao na iyon, ang walang talong binata, sa sandaling ito, ay parang Diyos ng digmaan sa mundo, wala sa mahigit 200 katao ang kanyang kaaway, at sino mang gustong lumapit kay Yehan ay itataboy niya. Sa loob ng kalahating minuto sa lupa sa paligid ni Yehan, mayroong 80 o 70 tao na nakahiga na magkakasama, na umuungal sa sakit. Tiningnan ni Lee Xinran ang eksena na ito nang may magagandang mata na may pagkabigla, ang lalaking ito ay napakalakas na hindi kapanipaniwala. Kabanata 600. Gayunpaman, sa katunayan, hindi pa nakikipag-ugnayan si Lee Xinran sa madilim na panig, kung hindi, malalaman niya na mayroong isang grupo ng mga tao sa mundong ito na ang kapangyarihan ay higit sa tao sa mga ordinaryong tao. Isang minuto ang lumipas, wala sa mahigit 200 young and dangerous boys ang makatayo, at lahat ng young and dangerous boys ay nakahiga sa kalye. Si Yehan ay mayabang na nakatayo sa gitna ng karamihan, parang isang Diyos na kumokontrol sa lahat ng nilalang, basta't mayroon siyang iniisip, mamamatay ang mga taong ito. Nang makita ang grupo ng mga young and dangerous boys na nakahiga sa lupa at umuungal sa lahat ng dako, yumuko si Yehan at tiningnan si Kuya Shanmao na naapakan sa ilalim ng kanyang mga paa at nakangiting sinabi, "Wala kang kakayahang pumatay sa akin bilang isang nakatataas. Sabihin mo sa akin ang isang bagay sa Hongyi Society, huwag mo akong guluhin, kung hindi, ang presyong kailangan niyang bayaran ay ang buong Hongyi Society. Naiintindihan mo ba?" Mabilis na tumango si Kuya Shanmao, na may takot sa kanyang mukha, at sinabi, naiintindihan ko, salamat kay G. Piyesa hindi pagpatay sa akin. Sa sandaling ito, halos hindi na makapagsalita si Kuya Shanmao sa takot. Para sa isang mabangis na lalaki tulad ni Yehan, ilang taon na siyang nasa mundo ng underground, ngunit hindi pa siya nakakakita ng isang taong tulad ni Yehan, mag-isa. Pinili ang mahigit 200 sa kanila, at sa loob ng isang minuto, madali silang nahawakan. Makakahanap ba ang Hongyi Society ng isang mabangis na tao? Ibinaba ni Yehan ang kanyang mga manggas at naglakad sa karamihan. Ang mga young and dangerous boys na nakahiga sa lupa na umiiyak ay nakita siyang papalapit, na parang nakakita ng Diyos ng salot, dali-dali silang nagsipag-alisan. Ang magagandang mata ni Lee Xinran ay kumikinang ng maliwanag habang pinapanood niya ang lalaking papalapit sa kanya mula sa karamihan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na hindi niya mababasa si Yehan. Nang siya ay nasa Fudan University sa Shanghai City, naisip niya na siya matapos makita si Yehan, siya ay isang taong may malalaking ambisyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Lee Xinran na hindi niya mababasa si Yehan. Hindi lang siya may ambisyon, ngunit mayroon din siyang abnormal na lakas at pambihirang alindog. Sa lalim ng kanyang mga mata, tila mayroong isang nakakaantig na ambisyon at pagnanasa. Gaano kataas ang aakyat ng lalaking ito sa hinaharap? Miss Lee, ituwid mo ang iyong mga mata. Kung titingin ka pa, magiging hating gabi na. Iniunat ni Yehan ang kanyang kamay at inalog ito sa harap ni Lee Xinran. Maaaring ang babaeng ito ay nabighani sa kanyang mga kasanayan sa kagwapuhan kanina. Kung hindi, bakit siya patuloy na nakatitig sa kanya? Pero na, umuwi na tayo. Bumalik sa normal ang mukha ni Lee Xinran. Matapos siyang sumulyap kay Yehan, naglakad siya patungo sa Rolls-Royce. Kuya, kahanga-hanga ka, ikaw ang pinakamabangis na taong nakita ko. Sa likod ni Lee Xinran, binigyan ng bodyguard si Yehan ng thumbs up. Napakarami ko. Yumuko si Yehan patungo sa kanya. Sa sasakyan, si bodyguard Afe ang nagmamaneho, at sina Yehan at Lee Xinran ay nakaupo sa likuran. Tila inilabas na ng Shuai sect ang isang utos na hulihin at patayin ka, kung hindi, ang isang maliit na lipunan tulad ng Hongyi Society ay hindi ka aatake. Sabi ni Lee Xinran sa sasakyan. Jiang Ho chasing order. Tumawa si Yehan at sinabi, wala itong pakialam kung gaano karaming tao ang darating tulad ng kanina, gusto kong makita kung gaano karaming tao ang hahabol sa akin sa Xiangjiang River. Ang Suyimen ay ang numero 1 club sa Xiangjiang na may malaking impluensya. Ang kanilang katayuan sa Xiangjiang ay kapareho ng katayuan ni Merong Heto sa mundo ng underground sa Timog China. Gayunpaman, ang Suyimen ay may mas maraming sasabihin sa Xiangjiang, at lahat ng malalaki at maliliit na club ay kailangang makinig sa kanila mga utos. Sa ngayon, naglabas si Hong Tiansheng ng isang utos na hulihin at patayin si Yehan sa pangalan ng Shuai sect, at lahat ng asosasyon sa Xiangjiang ay hahabol at papatay kay Yehan. Sa makatuwid, lahat ng pangunahing asosasyon sa Xiangjiang ay isinama si Yehan sa listahan ng dapat patayin, basta't magpapakita siya, hahabulin siya ng lipunan. Hindi masyadong inisip ni Yehan ang utos na pumatay na inilabas ng Shuai sect. Dumating ang mga sundalo para harangan ng tubig at takpan ito ng lupa.
Dahil tumalo na ang tubig ng Xiangjiang, hindi titigil si Yehan hanggang sa ito ay mabaligtad. Ang lokasyon ng heograpiya ng Xiangjiang ay espesyal, at ito ay isang metropolis na may maunlad na kalakalan. Mayroong hindi mabilang na mga tao mula sa buong mundo. Kung makukuha niya ang kontrol sa lugar na ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito kay Yehan. Naisip ni Yehan ang ideyang ito matapos ipilit ni Hong Tiansheng na salungatin siya, upang makuha ang kontrol sa mundo ng underground ng Xiangjiang at gawin itong kanya. Sir, huwag muna tayong umalis sa Xiangjiang. Maraming mababait na tao rito. Tila gusto nilang panatilihin tayo rito ng ilang araw pa, ngunit mabuti naman iyon. Xiangjiang, isang lungsod na hindi natutulog, ay napakaganda na gusto kong makita ito. Dalhin ito sa iyong mga bisig. Nang makita ang papalayo na tanawin sa gabi sa labas ng bintana ng kotse, sinabi ni Yehan na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang panig ng telepono, tumango si Leng Wufei na nakangiti at sinabi, "Sige, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ang Xiangjiang ay talagang isang magandang lugar." Matapos magsalita, ibinaba ni Leng Wufei ang telepono. Tiningnan niya sina Sun Bumiye at ang iba pa na nakatingin sa kanya at sinabi, "Sabi ni Xiaohan, hindi muna tayo aalis sa Xiangjiang. Ang ibang tao ay masyadong masigasig at hindi natin sila mapapabayaan." Hoy, ito lang ang gusto ko. Sa pagkakataong ito, walang dapat makipagkompetensya sa akin. Ako, Lin Chi, ang unang mamumuno sa labanan. Tingnan natin kung anong mga master ang mayroon dito sa Xiangjiang. Gamit ang ngiting senadorhan, ang ganitong uri ng ngiti, tulad ng ngiti ng kamatayan, ay nagdudulot ng panginginig sa mga tao. Xiaben, ayaw mong matalo kay Lin Chi. Nang marinig ang mga salita ni Lin Chi, hinawakan ni Zhou Lai si Xiaben at sinabi na may ekspresyon ng hindi pagsang-ayon. Nang marinig ito, iniligtas ni Xiaben ang kanyang ulo at sinabi, "Hindi niya ako kayang talunin." Nang marinig ito, malamig na umungol si Lin Chi, at mapang-akit na sinabi, "Bobo Ben, nang ahas ka bang makipagkompetensya sa akin? Ano ang gusto mong ihambing?" Tiningnan ni Xiaben si Lin Chi na may hanggal ng ngiti, ngunit ang malaking lalaking ito na mukhang simple at matapat ay mayroon ding matalas na gilid at isang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Sina Lin Chi at Xiaben, ang dalawang tao ay likas na mga kakompetensya, ang isa ay ang Pogen Star na tumatawid sa mundo, at ang isa ay ang Seven Killing Star na pumapatay sa mundo. Hoy, ihambing natin kung alin sa ating dalawa ang nakapatay ng pinakamaraming tao sa Xiangjiang. Tiningnan ni Lin Chi si Xiaben na may duguan ng ngiti.